Hello guys! For today's video, ay papakita ko sa inyo ang magiging epekto kapag pinalitan ng configuration ng Apache Web Server. Una, ibuksan muna natin ang SAMP control panel and then click Start. Tapos nun ay pupunta tayo sa PHP info at tingnan ang current configuration sa Apache 2 handler. Ngayon ay babalik tayo sa SAMP control panel at click config sa Apache. Then click Apache httpd.conf. So ito na po ang configuration ng ating web server. At bago mo siya i-edit, kailangan mo munang gumawa ng backup copy para kapag nasira ang ating Apache ay meron tayong backup. Copy lang natin. Tapos open ng notepad, then paste, and then save. Kapag meron ka ng backup copy, ay pwede na nating simulan ang pag-edit ng ating config. Ang una nating i-edit ay ang server root. Ang server root ay ang directory kung saan nakasave ang ating Apache. So nakalagay siya sa SAMP, tapos sa Apache folder. Ngayon ay papalitan natin ang Apache ng img na folder na nakalagay din sa SAMP. Kapag na-save na ang inedit na config, kailangan mo munang i-restart ang Apache server sa SAMP control panel. Next na directive ay ang listen directive. Si listen na directive ang nagsasabi sa server na i-accept ang mga parating na request sa specified port. Ngayon ay papalitan natin ang port ng 8000. And then save at restart ang Apache at punta tayo sa browser. Nag-error dahil hindi natin nilagay ang port na 8000 sa tabi ng hostname. Kaya papalitan natin siya ng 8000.
Ayun, at naging 8,000 na ang ating port. Ang next directive ay ang load module directive. Ito ang mga kasalukuyang module na gumagana. Kapag ang simula ng statement ay merong hashtag, ibig sabihin ito ay comment lang at hindi gumagana. Pero kapag wala, ito ay gumagana. Ngayon ay ito-comment natin si mod access compat at titignan ang magiging epekto sa Apache 2 handler. Ito si mod access compat at itatry natin i-refresh at titignan kung ano ang mangyari. Boom! Error! At ayun na nga, nawala si mod access compat. Ngayon ay tatanggalin natin ang hashtag kay mod access compat at titignan natin kung may babalik siya sa dati. At yun, bumalik siya sa dati. Ang galing! Next directive is server admin directive. Si server admin ang nagsasend ng email kay client if ever na may error sa server. Ang ipapalit ko sa kanya ay ang aking email. At yun, napalitan na nga ang ating server administrator. Next directive is server admin directive. Ito po yung pangalan ng ating server. Papalitan natin siya ng Carlo at titignan natin ang magiging result. Boom! Nadali, master. Napalitan ng ating hostname ng Carlo. Next directive ay document root directive. Ang document root directive, ang directory ng mga files na na-access ni server. Ang document root ng ating server ay si htdocs na kung saan dito natin sinisave ang ating mga PHP files.
Ngayon, ipapalitan ko si htdocs ng img na nasa loob din ng SAMP. At titignan natin kung ano ang mangyari. Ayan, error siya kasi hindi niya nababasa yung mga files na nasa loob ng img na folder. Kaya ibabalik na lang natin siya sa dati. Next directive is the directory index. It sets the resource list to be searched when the client requests a directory index by adding a forward slash at the end of the directory. Basta ito na yun, hehehe. Next directive is error log directive. Ito ang directory kung saan naisisave ang mga error sa server. Ito ay makikita sa c/sum, /php, /logs, /php_error_log. Ngayon ay papalitan natin ng directory kung saan natin sisave ang error.log. At titignan natin kung ano ang magiging result. Error pa nga. Kaya babalik na lang natin siya sa dati. Next directive ay ang log level directive. Ang log level directive ang nag-adjust ng intensity ng messages na naka-record sa error logs. Merong 8 levels ang log level at ito ay emerge, alert, creep, error, warn, notice, info at debug. Papalitan ko ngayon ng emerge si warn at tingnan natin kung ano ang mangyayari. Wala akong makitang pagbabago kasi hindi ko naman mahanap si logs/error.log. Ngayon, lagyan naman natin siya ng maling value kung ano ang magiging result. Nag-error siya kasi ang value na in4 ay hindi kasali sa list ng possible values. Next directive ay ang redirect directive. It allows you to tell clients about documents that used to exist in your server's namespace but do not anymore. The client will make a new request for the document at its new location.
Next directive is the max ranges directive. It restricts the amount of HTTP ranges that the server is able to return to the client. Merong tatlong values ang max ranges at ito ay default, none, at unlimited. At pwede ka rin maglagay ng custom na number of ranges. Next directive is keep alive directive. It defines if a server allows more than one request per active connection. Kaya lang mga lods, hindi ko mahanap si keep alive sa ating config. Next directive is keep alive timeout. It sets the number of seconds Apache HTTPD must wait until closing the link for subsequent request. Kaya lang hindi ko pa rin siya mahanap para sila ni keep alive directive. Pero ito sila sa timeouts. Makita sa Apache 2 handler. Connection is 300. Ito yung keep alive. Tapos ang keep alive timeout ay si 5. Yan. Yan sila. And I guess dito ko natatapusin ng aking video. Sana meron kayong natutunan kahit onte. Kaya, bye! Thank you for watching!